Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na dyan with Evans. Naku po, grabe ha, bagong netizen survey. Hindi ito Okta Research, hindi ito SWS, hindi ito Pulse Asia, kundi netizen survey. Alam nyo ba mga kabibig kung ano nangyari? Naku po, survey was conducted on social media via Pilipinas News and Federal Parliamentarians PH Social Survey group last November 1 to the present with 1,797 netizen respondents. So, almost 2,000 ang respondents, but it's 1,797 respondents. Alam nyo ba, approval rating, 94% ang nakuha ni VP Sara. O, tingnan nyo. Netizen na nagsabi ha. Hindi ito gawa-gawang survey na ito. Next one is neuropsychiatric exam. Wala akong problema doon. Game tayo. I will call that neuropsychiatric exam. Pero, let us make this an election issue. Yung young guns, I am sure kasi young sila, magpapa-re-elect pa yan. They are running as re-electionists. So, ang gagawin natin, 2 tests sa akin. Kasi sinasabi nila, ano daw ako, unstable daw ako. Paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. 'Di ba? Kasi bakit? Aatake sila, pag sumagot yung inaatake nila, nagagalit sila. Tinatawag nilang unstable. Kundi ang mga tao talaga, 94% approval rating ni VP Sara. Samantala, si Bongbong Marcos ay nakuha ng 4%. Oh, aminado ba kayo? Dapat lang 4% si Bongbong Marcos kasi hindi naman siya nararamdaman. Mas nararamdaman pa namin si VP Sara ang OVP tuwing bagyo. Sila pa ang unang always on the ground. At hindi namin nakikita ang pagmumukha ni VP Sara pag mamimigay ng ayuda. Hindi katulad ng iba dyan na si Martin Romualdez, dapat may mukha niya. Eto pa, kabibig magkano kay Martin Romualdez? 0%. Hulo, 0% kabibig. Oh, nakita nyo naman. Kita ng mga tao, yung mga akap-akap niya, yung mga paayuda niya, kahit binagyo ang Luzon doon sa Davao na migay ng ayuda. Ano yun? Ang bagyo ay nag-transfer agad sa Davao? Mga kapibig, anong klaseng brain cells meron siya? Tapos si Cheese Escudero, tinatawag ng the waiter, 0%. Paano nangyari yun? Kasi naramdaman ng mga tao na iba na ang gustong tahakin ni Cheese Escudero. Noon, di ba, ayaw niya kay Bongbong Marcos. Alam yun na, yun sa panahon na eleksyon, magnanakaw, mga sinasabi nila na, ano ba, buliin nyo ang itong klaseng tao. Ngayon, ginawang Senate President, waiter agad. Ayaw talaga. Oo, tigbigay ng champagne kay madam. Kayo talaga. 0% ang nakuha. Uy, bakit 0%? Naku, grabe naman. Si Cheese Escudero, si Martin Romualdez, nakakuha ng 0%. Wala, ang sakit naman ang puso niya. Wala talagang yung akap-akap, yung mga 5,000 cash. 5 kilo, vagash. Hindi effective. 0% approval rating. Netizen na ang nagsalita. Si Alexander Gismondo, buti pa itong si Chief Justice, no? Hindi pa epal, wala masyadong interview, naka 2%. Hindi ito kilala. Chief Justice Gismondo, sino ba yan? Hindi yan pa epal, hindi yan namibigyan ng ayuda. Hindi yan malaki ang tiyan. Hindi yan tambaluslus. Kaya talaga. Naka 2%. Pero si Romualdez na always present, 0%. Si Cheese, na palagi nakikita na sa interview, 0%. Si Bongbong, presidente natin, bakit 4%? Hala, ano nangyari mga kapipig? Ito na ba ang tinatawag na kung ang masa na ang magsalita, malalaman mo talaga ang tunay na pulso ng masang Pilipino. Paano yan? Ano kaya sasabi ng mga trolls? At eto pa mga kapipig, nabasa ko, ito na, grabe pala.
ang nangyayari ngayon. Totoo daw ang chismis na parang iba na talaga ang relasyon ni na Romualdez at mga tawag dito, at mga Marcos. Oo, nako, grabe ka, bibig. Ito kabibig ha, nabasa ko lang ito sa Pambansang Dalaga ng Pilipinas page. It's a puwera si Tambi lately sa mga lakad. It's kinda rocky daw lately, on the verge of blank. At repost ito ni Miss Cathy Binag. Sabi ng iba, huwag kayong maniwala, acting-acting lang yan. Para hindi madamay si Marcos sa mga ginagawa ni Romualdez. Para hindi madamay si Marcos kung kakasuhan si Romualdez sa mga senador. Uy, may kaso-kaso ba mangyari? Hindi natin alam ka, bibig. 4 years from now, kung pag wala na si Bongbong Marcos sa pagka-presidente, of course, iba na ang presidente. Pag si Pipi Sara na ang presidente, talagang titingnan ni Pipi Sara, kung ano ang ginagawa ni Romualdez. Kung paano yung ginasta ang bilyones na pera. Nako, rocky road na daw ang relasyon ng Marcos at Romualdez. Baka sinabihan na ni Super Ate ang mga Marcos na, oy, tingnan yung nangyari ngayon. Dapat sana unity team. Ikaw Marcos. Ikaw, Bongbong. Ano nangyari ngayon? Akala ko unity team. Akala ko babaguhin natin ang pangalan natin. Akala ko pababanguhin, babangon ulit ang pangalan. Mas lalo tayong pumangit. Mas lalo tayong naging tae. Ay, nako. At may bidyong kumakalat ngayon na hindi na nagpapansinan itong si Sandro Marcos at si Martin Romualdez. Ano kaya naging rason? Ito na ba ang sign na talagang there's something rocky road sa kanilang relationship? Ay, kabibig, huwag kang maniwala. Drama lang yan, uy. Para sabihin na talagang hindi na sila okay. Para si Sara Duterte, maniwala na naman sa mga Marcos. Naku, Sara, huwag ka nang magpabudol pa na. Budol once, not budol twice, Sara. Kasi pag budol twice, naku, boba na. Tanga na talaga, super. 'Di ba? Ito ang video. Ito daw yung video kumakalat ngayon kung saan nagdidmahan daw itong si Martin Romualdez at saka si ba yan? Sandro Marcos. So, nangyari ito sa kamaran. Dapat sana mag-handshaking yung dalawa at magbatian, mag-beso-beso. Hindi magbeso-beso. Pero nakita ng mga netizen na parang hindi nag-uusap yung magtiyuhin. Bakit kaya? Ay, part ba ito sa kanilang script? Stick to the plan nga ba? Nako po. So sa palagay nyo, kabibig? Maniniwala ba tayo sa mga drama-drama nila? Ay, ewan ko. Basta ako, pakiramdaman ko lang yung mga actions nila. Oo, yan daw mga kabibig. Didmahan daw. Trending daw yan. Ay, nako, hindi ako maniniwala dyan. Yan pa ang drama-drama nila. Basta ako naniwala ako kay Pipi Sara na siya talaga ang tunay na nagmamalasakit sa Pilipinas. Yan si Romualdez, hindi. Yan kaya nga 0% sa survey ng mga netizen. Diba? So, yun na nga mga kabibig. So, naniwala kayo na nagdidmahan si Sandro at saka si Martin Romualdez. Baka, drama lang nila ba? Para talaga masakyan nila ang mga chismis na medyo there's something rocky road sa pamilyang Marcos at Romualdez. Pero hindi ako naniniwala. Silang dalawa, mga Marcos at Romualdez, magkaaway, magkagalit dahil kay Lisa Marcos. Hindi pwede yan. Kasi alam niyo na kung ano ang gusto na sa bansang Pilipinas. Sila nga ang close kumpara kay Pipi Sara. Naging presidente si Marcos. Sino bang palang kasama ni BBM? Di ba si Romualdez sa lahat-lahat ng mga travel outside the Philippines. Sila magkasama. Pipi Sara, Echapuera. Di ba? So, yan, magkagalit. Malayo pa ang 6 years term ni Marcos. So, hindi pa yan magkagalit. Magkagalit yan pag malapit nang ma-end ang term ni Marcos. At yan si Tambaloslos na may ambisyon na maging presidente. Naku, sabi sa niya pa, tokbo na niya sina Lisa, si BBM, nako, yan, sasasakin niya sa likod. Kasi kailangan yan pabanguhin yung pangalan niya. Alata naman, kabibig ko. Hindi naman tayo bobo at tanga na hindi natin makikita yung mga ginagawa nilang paayuda. Para saan yung paayuda? Para lang kay BBM? Para babango ang pangalan ni BBM? Bakit pa dapat pabanguhin ang pangalan ni BBM? Presidente na siya.
Dapat na pabanguhin pangalan yung kay Romualdez para mas lalong sisikat yung pangalan niya, tataas yung trust rating niya, approval rating niya. E paano yan? Let's Sorbe, 0%. Ayaw kay Martin Romualdez ang mga tao. Kahit binigyan pa ng 5,000 pesos or 5 kilong bigas, wala pa rin. Walang kaamor-amor ba? Ang tawag dyan, alam ng tao kung sino ang plastic. Alam ng tao na ginagamit sila. Ramdam ng mga tao ko eh. Hindi naman walang puso at mga tao at hindi man mag-obserbar ang mga tao yung pamimigay nila. Parang butbaying na yan, oy. Oo, yung mga tao talaga tanggap ng tanggap kasi pera natin yan eh. Sabi ng tao, tatanggapin ko to kasi grasya to. Oh, grasya. Pero pag eleksyon sorry, hindi kita ibubuto. Sino ka ba? Ay, tutulong ka lang kasi nangangailangan ka namin o nangangailangan ka namin kaya tumulong ka. Ay, drama.